today's Christmas vlog, day 20, pupunta nga tayo ng bilihan ng mga ginto sa Maynila. Pero bago dyan, dadaan din tayo ng simbahan doon. Paano? Sasakay ulit tayo ng ating LRT Line 1 Extension News Station dito sa Dr. A. Santos. Pagsakay nga natin dito, bababa tayo ng Carriedo. Mula doon ay lalakarin natin patungong Divisoria. Pero pagsakay dito nga, ay nako, napakalamig dahil unang station nga, nakakakilig. Pagbaba ng Carriedo, onting lakad ay matatagpuan na agad ang simbahang ito. Ito ang Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, also known as the Our Lady of the Pillar Church, or simply kilalang kilala siya dito sa Maynila bilang Santa Cruz Parish. Ito ay isang landmark dito nga sa Maynila. It is a Mission Revival Roman Catholic Parish Church in the district of Santa Cruz, Manila. It is under the jurisdiction of the Archdiocese of Manila. The church was built when the Arrabal of Santa Cruz was established by the Jesuits in the early 17th century pa. The church had undergone many repairs and reconstructions, with the last reconstructions done in the 1950s. It is the first mission and mother house of Filipino Sacramentinos, making it as a center of congregation activities and events. Every year, the shrine hosts the Archdiocesan celebrations of the Feast of Corpus Christi in the Archdiocese of Manila. Ganun na siya kalupit, ganun na siya katagal, ganun na siya katatag dito sa Manila. Alam nyo ba na original structure of the church was twice damaged by earthquakes and then completely destroyed during the Battle of Manila during World War II. The present building of the church reconstructed in 1957. On January 5, 2000, the Parish Pastoral Council petitioned its former parish priest, Francisco Mendoza, to seek official recognition of the parish church as a shrine. At noong June 3, 2018, it was officially raised on Archdiocesan Shrine by the decree of the Archbishop of Manila, Cardinal Luis Tagle. Ganyan kalupit ang church ito. Kung mapapadpad kayo, dumaan po tayo dito at say a little prayer at mag-wish kayo kapag nadaan kayo dito kung first time yung dadaan dito sa Santa Cruz Parish. Mula sa parish, tatawid lang tayo sa plaza na mayroong fountain at dito nga tayo pupunta sa Chinatown Gold Center area. Sakto nga ngayong holiday season, Christmas, New Year o anumang celebration, gusto nyo ba ng isang malupitang regalo na also isa ring investment na talagang siguradong tutubo, kikita ang iyong pera? Yan ay pwede mo lang i-invest sa isang ginto, either sing-sing, bracelet, necklace o kung anumang klase ng ginto. Kung nandito ka sa Manila at naghahanap ka ng bilihan ng mga kagintuan, dito na ang perfect place sa Ongpin. Dito nga sa Jewelry Center, dito nga banda sa may Binondo. If you are looking for quality jewelry made of white gold, Binondo or Ongpin is the best place to go, especially if you're on a tight budget. Pero you have to be very careful ha, not just from snatchers or pickpockets, kasi minsan may ilan dito na mga tagong area na nagbibenta ng peke. Pero karamihan legit naman. The street Calle Sacristia in Manila was renamed as Ongpin Street on September 17, 1915. At itong Ongpin nga ay kilala sa mga ginto na mga bilihin. Diirong ang building na to na pinakita ko sa inyo, ilang floors din ito na pwede ninyong i-search ng inyong best price for you. Dati naalala ko, nung last punta ko, mga 3 years ago, ang bentahan dito per gram, 2,500 lamang. Tignan nyo ngayon, yung kanina pinakita natin yung prices, umaabot na siya sa 3,600 pataas. It means sa ganong variation o ganong panahon lamang ay talagang tutubo ng ganoon kabilis ang inyong mga kagintuan. Kagandahan din dito, kapag bumili kayo ng ginto at hindi na kayo makabalik dito para i-resell ulit kung kailangan nyo ng pera or kailangan nyo i-resell, pwede kayong bumunta agad sa mga pawn shop at doon nyo ibenta, isanla ang inyong mga pera at babalik agad sa inyo yung mga presyo ng mga ginto, either sa original price na pagbili ninyo or doon sa tumubong price na ng binilhan ninyo.
I guarantee you guys, if you want investment, maghinto na kayo.